Pagkalipas ng isang araw, nagising muli si Leng Shan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinahirapan ni Yang Kai. Mahina na siya, kung magpapatuloy pa iyon, baka tuluyan siyang mabaliw. Unti-unti siyang lumapit kay Yang Kai, nanginginig sa takot. Dati, may uod lang sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, mismong Divine Soul niya ang kontrolado. Parang mula sa isang impyerno, napunta siya sa mas malala pa. Nagkunwaring nagmumuni-muni si Yang Kai, ngunit sinusubaybayan niya sila. At napatunayan niya, pareho na silang sunod sa Niren. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Leng Shan. Napatigil ito, ngunit tinulak siya ni Zimo. Humingi ka ng tawad, bulong ni Zimo. Nag-alinlangan si Leng Shan, ngunit sa huli, mahina niyang sinabi. Kasalanan ko, halos hindi ito marinig. Ngumiti si Yang Kai, tahimik na pinagmamasdan siya. Tumawa si Zimo at pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Alam na niyang mali siya. Hindi na niya uulitin. Tinabig ni Leng Shan ang kamay ni Zimo na may halong inis. Isang beses lang ito, dagdag ni Yang Kai ng walang emosyon. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Leng Shan. Sa wakas, hindi na niya kailangang maranasan muli ang matinding pagpapahirap. Paano mo ginawa iyon? Matapos ang mahabang pag-aatubili, naglakas loob siyang magtanong. Kanina, tinamaan lamang niya si Yang Kai ng Ghost King Sail. Ngunit nang bumalik iyon sa kanyang katawan, may kakaibang bagay na lumitaw sa kanyang isipan. Ako rin, gusto kong malaman, nakangiting sabi ni Zimo, habang nakatitig kay Yang Kai na may halong pang-aakit. Simple lang, sagot ni Yang Kai. Naglagay lang ako ng marka sa inyong Divine Soul. Biglang namutla ang dalawang babae. Simple. Kahit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang Divine Sense, alam nilang napakahirap gawin iyon. Kahit ang isang eksperto sa Divine Romang Realm ay kailangang mag-ingat, dahil isang pagkakamali lang ay maaaring makasira ng isip ng tao. Ngunit para kay Yang Kai, tila napakadali lang. Kung iisipin, mabilis nga ang nangyari. Kay Leng Shan, isang atake lang gamit ang Ghost King Sail, at sa loob ng ilang hininga, kontrolado na ang kanyang buhay. Kay Zimo naman, isang hibla lang ng Divine Soul ang binawi, ngunit ganoon din ang naging kapalaran. Napagtanto ni Zimo na marahil, matagal nang naghanda si Yang Kai. Hinintay lamang niya ang pagkakataon. At siya mismo ang kusang lumapit sa patibong. Napakababa ng kanyang loob sa naisip. Tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong, sigurado ka bang nasa ikapitong antas ka lang ng Separation and Union Realm? Umiling si Yang Kai. Napangiti si Zimo, bahagyang gamaan ang loob. Alam ko na, imposibleng gawin iyon ng nasa antas na iyon. Gaano ka ba talaga kalakas? Bahagyang ngumiti si Yang Kai, at biglang umalon ang kanyang aura. Breakthrough, bulong ni Zimo at Leng Shan. Ngayon, nasa ikawalong antas na ako ng Separation and Union Realm, sabi ni Yang Kai. Napahiya ang dalawang babae. Pareho silang nasa True Essence Realm, ngunit natalo sila ng ganoon kadali. Gawin ninyo ang gusto ninyo, sabi ni Yang Kai. Basta sumunod kayo at huwag magplano ng kung ano, hindi ko kayo pahihirapan. Kapag kailangan ko kayo, tatawagan ko kayo. Pagkatapos, muling pumikit si Yang Kai. Lumayo sina Zimo at Leng Shan. Tunay na kakaiba ang lalaking iyon, bulong ni Zimo. Senggal ni Leng Shan. Balang araw, pagbabayaran ko siya. Kung makakalaya ka muna, sagot ni Zimo. Tiningnan siya ni Leng Shan ng may galit. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo sa akin. Tumawa si Zimo. Hindi naman kita pinilit. Mukha ka pangang nasiyahan. Tumahimik ka. Galit na sigaw ni Leng Shan. Ngumiti lang si Zimo. Mas mahalagang mabuhay kaysa mag-away tayo. Saglit na natahimik si Leng Shan. Ano ang plano mo? Akihin siya, sagot ni Zimo na may ningning sa mata. Lalaki pa rin siya, at hindi naman tayo pangit. Gusto mo lang siyang makuha, malamig na sagot ni Leng Shan. Ngumiti si Zimo. At ano naman kung totoo? Samantala, si Yang Kai ay tahimik na nakaupo. Bagamat hindi niya naririnig ang kanilang usapan, nararamdaman niya ang kanilang intensyon.
At mukhang wala na silang balak na saktan siya. Napangiti siya. Ang lahat ng ito ay dahil sa Earth Demon. Matapos iyon, nagsimula siyang mag-practice. Tinawag niya ang Yaksha Golden Shadow Leopard at pinakawalan ito mula sa kontrol. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. White Tiger Seal sa kaliwa. Divine Ox Seal sa kanan. At pinagsama ang dalawa. Umalangaw-ngaw ang dagandong ng mga halimaw. Napalingon. Sina Zemo at Leng Shan, hindi sila makapaniwala. Dalawang nilalang na gawa sa Origin Chi ang lumitaw, parang buhay. Ngunit maya-maya, nawala rin ang mga ito. Napagtanto ni Yang Kai, hindi niya maaaring ulitin ang parehong anyo ng sabay. Kailangan niyang sirain muna ang naunang anyo bago lumikha muli. Kaya't paulit-ulit niyang ginawa ito, hanggang sa maunawaan niya ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Nakatitig sina Zemo at Leng Shan, kapwa namamangha. Nakita nilang sunod-sunod na lumilitaw ang dalawang naglalagablab na pulang Yao Beast sa tabi ni Yang Kai, ngunit agad din itong nadudurog. Paminsan-minsan, may bahagyang sinag ng liwanag na kumikislap, ngunit hindi nila maintindihan kung ano ang ginagawa niya. Gayunpaman, bilang mga elite ng kani-kanilang sekta, may sapat silang karanasan upang mapagtanto na si Yang Kai ay nagsasanay ng isang kakaibang martial skill na hindi pa nila naririnig. Ngunit, sa ganitong kapabayaang paraan ng pagsasanay, gaano karaming Origin Chi ang masasayang. Ilang beses kaya niyang gamitin ang ganitong martial skill gamit ang kasalukuyan niyang Origin Chi. Mahina na tanong ni Zemo habang lumalapit kay Leng Shan. Pinakamarami na ang 5 beses. Pagkatapos noon, mauubos na ang kanyang Origin Chi, sagot ni Leng Shan. Hindi na kumontra si Zemo at bahagyang tumango. May naiisip ka ba? Makahulugang tanong ni Leng Shan. Nagulat si Zemo at agad tumanggi. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kahit maubos ang Origin Chi niya, kaya niya pa rin tayong patayin sa isang iglap. Mas mabuting sumunod na lang tayo. Hindi biro ang makontrol ang Divine Soul. Tingnan mo, 5 beses na iyon. Habang nagsasalita siya, muling ginamit ni Yang Kai ang Beast Soul skill, ngunit nabigo pa rin ang fusion. Lumitaw ang White Tiger Seal at Divine Ox Seal, sa kanya muling winasak ang mga ito habang iniintindi ang misteryo ng teknik. Napangiti si Zemo at kumuha ng bote mula sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Leng Shan. Magpapalakas ng loob sa kanya, sagot ni Zemo. Pil ito para sa Origin Chi. Sigurado akong may dala ka rin. Kailangan niya ng lakas ngayon, ito ang pagkakataon. Walang hiya, malamig na sabi ni Leng Shan. Hehe, huwag ka namang ganyan, tawa ni Zemo. Sa susunod, ikaw naman. Ngunit nabawasan ang galit ni Leng Shan. Sa sitwasyon nilang hawak ni Yang Kai ang kanilang buhay, kailangan nilang magpakababa. Ako na ang lalapit, sabi ni Zemo. Ngunit bago pa siya makagalaw, muling umalangaw-ngaw ang dalawang ungol ng halimaw. Gagamit na naman siya, gulat ni Zemo. Hindi pa ba siya ubus? Bulong niya, ngunit sa sandaling iyon, muling winasak ni Yang Kai ang dalawang Beast Soul at matagumpay na pinagsama ang mga ito. Tagumpay. Nag-isa ang White Tiger at Divine Ox, naging isang sinag ng liwanag. Kung may Yao Beast sa harap niya, tiyak na makokontrol ito. Hindi na siya tumigil. Sunod-sunod niyang ginamit ang Beast Soul skill, 4 na beses sa isang hinga. 2 beses nabigo, 2 beses nagtagumpay. Unti-unti, nahahanap niya ang tamang pakiramdam. Tahimik na umatras si Zemo. Pareho silang nakatulala ni Leng Shan. Isang buong araw ang lumipas, patuloy pa rin si Yang Kai. Tuluyan ng nanlambot ang dalawang babae. Gaano karaming Origin Chi ang nasa katawan niya? Bakit kaya niyang magpatuloy ng ganito? Samantala, nagulat din si Yang Kai. Mahigit 20 patak ng Yang Liquid ang nabawas sa kanyang dantian. Limitado na ang supply niya, kaya hindi niya ito maaaring sayangin. Hindi na niya maaaring gamitin ang Yang Liquid, ngunit ang Golden Body ay halos walang hanggan. Kung magagamit ko ang enerhiya nito, bulong niya. Agad siyang nasabik. Inubos niya ang natitirang True Yang Yuan Chi sa kanyang Merid Ians at pinuno ang dantian.
saka sinubukang kunin ang enerhiya mula sa golden body. Unti-unti, tumugon ito, ngunit, sumabay ang madilim na pakiramdam. Galit, kalupitan, karahasan, unti-unting binalot ng itim na chi ang kanyang katawan. Sa malayo, kinilabutan sina Zemo at Leng Shan. Chi deviation, sigaw ni Zemo. Talagang nagkaroon siya, dagdag ni Leng Shan. Nagkatinginan sila, at parehong natuwa. Kung mamatay si Yang Kai, mawawala ang kontrol sa kanilang divine soul. Mas mainam kung mamatay siya. Habang lumalala ang itim na chi, naging mas marahas ang aura. Ngunit biglang naisip ni Leng Shan, paano kung mawalan siya ng kontrol at pasabugan ang marka sa atin? Namutla si Zemo. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Dagdagan natin ang gulo, sagot ni Leng Shan. Nag-isip si Zemo, saka tumanggo. Maghintay pa tayo ng kaunti. Lumipas ang oras. Lalong lumala ang kalagayan ni Yang Kai. Sa wakas, hindi na siya makakabalik, sabi ni Zemo. Lumapit sila, dahan-dahan. 50 zang, 40, 30. Bumibilis ang tibok ng puso nila. 20, 10, isang hakbang na lang. Kalayaan. Habang papalapit sila sa 5 zang, biglang, bumukas ang isang pares ng mapulang mata sa loob ng itim na chi. Parang kayang basahin ng mga matang iyon ang kanilang iniisip. Napahinto sila, nang inag ang kanilang katawan. Sa loob ng mga matang iyon, may kasamaan, ngunit higit sa lahat, may malinaw na kamalayan, at panunuya. Sa sumunod na sandali, ngumisi si Yang Kai habang nababalot ng itim na chi. Ang kanyang ngiti ay lubhang mapanganib, at ang mapuputi niyang pangil ay lalong naging nakakatakot sa ilalim ng maitim na aura. Nang makita ang kanyang mga mata at ngiti, napahinto sina Zemo at Leng Shan. Biglang kumalma ang kanilang true yuan at hindi sila nang ahas magpakita kahit kaunting pag-atake. Ikaw, kumunat ang noo ni Zemo. Hindi niya matukoy kung talagang nagkaroon ba ng chi deviation si Yang Kai. Dapat kayong parusahan, malamig na sabi ni Yang Kai. Iwinasiwas niya ang kanyang mga kamay. Lumitaw ang White Tiger Seal at Divine Ox Seal, at 2 Beast Soul ang sumulpot. Ngunit hindi tulad ng dati, ang mga ito ay purong itim, puno ng evil chi at misteryo. Sa isang iglap, sinugod nila sina Zemo at Leng Shan at pinabagsak ang dalawa. Mali kami, akala namin nagkaroon ka ng chi deviation. Sigaw ni Zemo, nanginginig sa takot. Kung nagkaroon man ako, ibig bang sabihin may karapatan kayong samantalahin ako? Malamig na tugon ni Yang Kai. Sa isang isip, naglaho ang 2 Beast Soul. Mabilis na tumayo ang 2 babae, puno ng takot at pag-iingat. Hindi ko kayo papatayin, ngumisi si Yang Kai, pero may kaparusahan kayo. Sabihin ninyo, ano ang dapat? Nanginginig si Zemo. Basta huwag mong pahirapan ang divine soul ko, kahit ano, tatanggapin ko. At ikaw? Tanong niya kay Leng Shan. Ako rin, mahina nitong sagot. Sandaling tumitig si Yang Kai, saka ngumiti ng kakaiba. Kung ganoon, habarin ninyo ang inyong mga damit. Parehong nanigas ang 2 babae. Mabilis na nakabawi si Zemo at ngumiti ng mapang-akit habang dahan-daw ang hinuhubad ang kanyang kasuotan. Samantalang si Leng Shan ay nanigas, hindi malaman ang gagawin. Kung ayaw ninyo, 3 beses ko kayong pahihirapan hanggang mawalan ng malay, malamig na dagdag ni Yang Kai. Sa takot, napapikit si Leng Shan at napaluha. Kung makalaya ako balang araw, dudurugin kita. Galit niyang sabi. Tumawa si Yang Kai. Hihintayin ko. Isa-isa nilang hinubad ang kanilang mga damit hanggang sa maywa na lamang ang kanilang panloob. Tahimik na minasdan ni Yang Kai ang dalawa, walang pakundangan. Nag-init ang kanyang katawan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hanggang dito na, sabi niya. Umalis na kayo. Nagulat sina Zemo at Leng Shan. Inakala nilang, mas lalala pa ang mangyayari, ngunit pinakawalan lang sila. Habang nagbibihis, napansin ni Zemo ang isang bagay. Ngumiti siya ng may kahulugan at napahagikak. Mukhang may natuklasan siya. Bilis! Kung hindi kayo aalis, hindi na kayo makakaalis, banta ni Yang Kai.
Iniwan nila ang kanilang mga damit at mabilis na tumakbo palayo. Pagdating sa likod ng puno, galit na galit si Leng Shan. Hayop siya, babawi ako balang araw. Ngunit ngumiti lamang si Zimo. Hindi naman tayo talaga dahado, sabi niya. Hindi naman niya tayo sinaktan. Tila wala kang pakialam, malamig na sabi ni Leng Shan. May sasabihin ako sayo, bulong ni Zimo. Lumapit si Leng Shan. Hindi siya, normal, mahina niyang sabi. Namula si Leng Shan. Ibig mong sabihin, tumango si Zimo. Kung ibang lalaki iyon, hindi nila mapipigilan ang sarili nila. Pero siya, wala. Ibig sabihin, may sakit siya. Napatango si Leng Shan, tila kumbinsido. Pero huwag mong babanggitan sa kanya, babala ni Zimo. Mapanganib iyon. Oo, sagot ni Leng Shan. Sa halip, ngumiti si Zimo, lalo natin siyang tuksuhin. Hindi niya magagawa ang gusto niya. Iyon na ang ating paghihiganti. Napahanga si Leng Shan. Pagkaraan ng 2 araw ng meditasyon at pagsasanay, napabuti ni Yang Kai ang kanyang state of mind at mas naging bihasa sa Beast Soul skill. Bagamat malaki ang kanyang konsumo ng enerhiya, tila walang hanggan ang laman ng kanyang unyielding golden body. Samantala, sina Zimo at Leng Shan ay nakaupo sa gitna ng mga Yao Beast. Tinatakpan ang kanilang sarili habang hinihintay na matapos ang parusa. Sa loob ng 2 araw, pinag-usapan nila kung paano makaganti kay Yang Kai, at dahil dito, lalo silang naging malapit. Sa wakas, nagsalita si Yang Kai. Pwede na kayong magbihis. Napahinga ng maluwag si Zimo. Kinuha nila ang kanilang mga damit at muling nagbihis, saka lumapit kay Yang Kai. Pagdating nila, nakapikit pa rin siya, parang walang nangyari. Nagkatinginan ang 2 babae. Sa loob ng ilang araw, gumamit si Yang Kai ng napakaraming origin chi, muntik pang magka-chi deviation, ngunit ngayon, parang wala lang. Isang misteryosong tao, may gusto akong itanong sayo, sabi ni Yang Kai habang nakatingin kay Zimo. Sure, malambing na sagot ni Zimo. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi ni Yang Kai, dala ang banayad na halimuyak. Wala man lang bakas ng galit sa kanya sa nangyaring parusa kanina. Ikinagulat ni Yang Kai nang lumapit din si Leng Shan at umupo sa kabilang tabi niya. Ngunit halatang hindi ito komportable, matigas ang kanyang kilos, at nang mapatingin si Yang Kai sa kanya, napilit siyang ngumiti, isang ngiting mas masahol pa kaysa pag-iyak. Napakunot ang noo ni Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang binabalak ng 2 babaeng ito, ngunit dahil wala siyang naramdamang masamang intensyon, hinayaan na lang niya. Master, ano ang gusto mong itanong? Malambing na sabi ni Zimo habang bahagyang sumasandaw sa kanya. Ahem, ano ang tawag mo sakin? Nag-iba ang ekspresyon ni Yang Kai. Master, syempre, kumajikik si Zimo. Kahit si Leng Shan ay kinilabutan sa narinig. Ngumiti si Zimo. Hindi ko alam ang pangalan mo, at hawak mo ang buhay ko. Para na rin akong alipin, kung saan mo ako utusan, susunod ako. Tumigil ka nga, kunot nung sabi ni Yang Kai. Hindi ka seryoso, at hindi rin ako komportable. Bahagyang napangiwi si Zimo. Biro lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Yang Kai. Kayo. Nagpakilala ang dalawa. Alam na ni Yang Kai ang tungkol kay Leng Shan, kaya si Zimo ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Ikwento mo ang tungkol sa inyong sekta. Huwag kang magsisinungaling, mararamdaman ko, babala niya. Hindi ako maglalakas loob, sagot ni Zimo. Galing ako sa Senador Luo Hall ng Tianlang Kingdom. Umiling si Yang Kai, hindi niya iyon kilala. Ngunit nagulat si Leng Shan. Isa iyon sa mga makapangyarihang puwersa sa Tianlang Kingdom. Parang katumbas ng 8 great families. Tanong ni Yang Kai. Halos ganoon, sagot ni Zimo. Ngumiti siya at bahagyang kumapit sa braso ni Yang Kai. At isa pa, prinsesa ako ng Tianlang Kingdom. Hindi naniwala si Yang Kai. Mga disipulo lang kami ng isang sangay, dagdag ni Zimo. Ang specialty namin ay mga insekto, tulad ng naranasan ninyo. Yung soul-controlling worms. Tanong ni Yang Kai. Tumango si Zimo. Mahina lang ako kaya natalo kanila. Pero ang tunay na mga iyon,
hindi natatakot sa init. Napakunot ang noo ni Yang Kai. Ibig sabihin, kahinaan nila ang init. Napabuntong hininga si Zemo. Oo, kaya ang mga cultivator na may Yang of Fire attribute ay hindi namin kayang kontrolin. Dito naunawaan ni Yang Kai kung bakit gusto siyang patayin ni Zemo noon. Pero malaki ang pakinabang ng mga worm na iyon, dagdag ni Zemo. Nakokontrol namin ang mga Yao Beast at lumalakas kami ng lumalakas. Pero may kapalit, sagot ni Yang Kai. Tumango si Zemo. Kung masunog ang worm, masasaktan din ang Divine Soul namin. Ibig sabihin, target ninyo ang mga may Yang at Fire techniques, diretsyong sabi ni Yang Kai. Natural, sagot ni Zemo. Sandaling natahimik si Yang Kai, saka nagtanong. May 4 kayo noon sa lawa. Bakit ikaw na lang ang natira? Sumili ang galit at kahihiyan sa mukha ni Zemo. Samantalang si Leng Shan ay bahagyang ngumiti. Siya na ang magkwento, sabi ni Zemo. Tumingin si Yang Kai kay Leng Shan. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Sa loob ng kalahating taon, palagi kaming tinutugis. Hanggang 1 buwan na ang nakalipas, nakatagpo kami ng grupo ng mga martial artist, mga 30 sila. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Sumama kami sa kanila, iniisip naming ligtas na kami, mapait na ngiti ni Leng Shan. Pero makalipas ang 2 araw, napalibutan kami ng mga Yao Beast. Pagkatapos, tanong ni Yang Kai, marami ang namatay, ang iba, nabihag, gulat ni Yang Kai. Hain sila nakatakas, sagot ni Leng Shan. Sumingit si Zemo, hain dahil mahina sila, kundi dahil sa senior brother ko. Ano ang lakas niya? 7th layer True Essence Realm, pero hindi iyon ang mahalaga. Kung ganoon, ang Yao Beast niya. Nagtaas si Zemo ng 1 daliri. 100. Umiling siya. 1,000. Nagulat si Yang Kai. 1 lang, sagot ni Zemo. Natigilan si Yang Kai. Ngunit iyon ay, 6th Order Demonic Beast. Napatingin siya ng matindi. Gamit ang Evolved Soul Controlling Worm, na-control iyon ng senior brother ko, si Scarlet Blood. Tahimik si Yang Kai, ngunit sa loob-loob niya. Lubos siyang humanga. Ang taong kayang magsugal ng ganoon kalaki para lang lumakas. Hindi basta-basta kalaban. Magpatuloy ka, sabi ni Yang Kai habang tumitingin kay Leng Shan, pansamantalang isinasantabi ang ideya tungkol sa 6th Order Demonic Beast. Tumango si Leng Shan. Sa mahigit 30 tao, halos 10 ang namatay. Maliban sa isang nakatakas dahil sa lakas nito, ang iba ay nilagyan ng soul controlling worms at kinontrol ni Zemo. Hindi na kailangang itanong ni Yang Kai kung sino ang nakatakas, tiyak na si Wu Chenggi iyon. Bakit hindi nila kayo pinatay? Tanong niya. Gusto nilang kunin ang mga lihim na teknik ng aming mga sekta, mapait na sagot ni Leng Shan. Mga elite kami, kaya ang aming martial skills at cultivation techniques ay mahahalaga. Napatingin si Yang Kai kay Zemo. Kami ang target nila, pero hindi ako ang nag-interrogate, kibat balikat ni Zemo. Hindi ko pa nga nagagamit sina Leng Shan at Jin Hao bago mo ako napasuko. Nagpatuloy si Leng Shan. Matapos ang laban, umalis ang senior brother ni Zemo, si Scarlet Blood, kasama ang 6th Order Demonic Beast para habulin si Wu Chenggi. Pagkatapos, nagkaroon sila ng alitan, kaya napunta kami kay Zemo. Habang kinukwento ito, halatang hindi masaya si Zemo. Hindi kayo magkasundo ng mga kasama mo, sabi ni Yang Kai. Walang sekta na walang alitan, sagot ni Zemo. May 3 layunin kami rito, blood beads, mga teknik ninyo, at ang soul cleansing dew. Pinagkaisahan kanila para hindi ka makinabang, diretso niyang sabi. Nagngit-ngit si Zemo. Magkakamag-anak sila, kaya ako ang naisasantabi. Umikot ang mata ni Yang Kai. Gusto mo bang tulungan kitang makaganti? Saglit na kumislap ang mga mata ni Zemo, ngunit agad siyang tumanggi. Kahit hawak mo ang buhay ko, hindi ko ipagkakanulo ang sekta ko. Nagulat si Yang Kai. Biro lang, sabi niya. Kung ayaw mo, ayos lang. Natigilan si Zemo, inaasahan niyang mapaparusahan siya. Ganon ka kadaling kausap. Tanong niya,
Ano sa tingin mo? Sagot ni Yang Kai. Ngumiti si Zemo. Kung ganoon, alisin mo ang restriction sa isip ko. Nanaginip ka, malamig na sagot ni Yang Kai. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang tatlo sa pagsasanay. Bihira silang makatagpo ng kalaban, karamihan ay Yao Beasts lamang. Ang mga Fourth Order ay pinapatay nila, habang ang Fifth Order ay kinokontrol ni Zemo. Ngunit kakaunti lang ang mga ito. Hindi interesado si Yang Kai sa blood beads, ibinibigay niya ang mga ito sa dalawang babae. Ang focus niya ay ang pagpapatibay ng kanyang Merid Ians at Origin Chi. Sa nakaraang mga araw, kakaiba ang kilos ni Zemo at Leng Shan. Lalo na si Zemo, lalo itong naging mapang-akit. Kahit si Leng Shan ay minsan nagpapakita ng kakaibang kilos. At paminsan-minsan, may bakas ng kakaibang kasiyahan sa kanilang mga mata. Hindi niya maintindihan. Isang araw, habang nagpapahinga sila, umupo sina Zemo at Leng Shan sa magkabilang gilid ni Yang Kai, halos dam-aikit sa kanya. Napakunot ang noo ni Yang Kai. Namula si Leng Shan, habang si Zemo ay ngumiti lamang. May problema ba? Kakaiba ang kilos ninyo nitong mga nakaraang araw, malamig na sabi ni Yang Kai. May binabalak ba kayo? Wala naman, sagot ni Zemo. Lagi kaming nasa tabi mo. Napaisip si Yang Kai, tama nga naman. Bakit mo nasabing kakaiba kami? Tanong ni Zemo habang sumasandal sa kanya. Tahimik na nakatingin si Yang Kai. Pakiramdam ko lang, sabi niya. Hindi palaging tama ang pakiramdam, sagot ni Zemo. Sa sandaling iyon, biglang naging seryoso si Yang Kai. Sa isang iglap, hinayla niya si Zemo pababa at pinigilan ito. Napasinghap si Zemo, ngunit hindi natakot. Ito ang gusto ninyo, hindi ba? Malamig na sabi ni Yang Kai. Matagal ko nang napapansin, may masama kayong balak sa akin. Nagulat si Zemo, ngunit pilit na nanatiling kalmado. Wala. Akala ninyo hindi ko napapansin. Sagot ni Yang Kai. Habang patuloy ang tensyon, tuluyang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Si Leng Shan ay natulala sa gilid, hindi alam ang gagawin. Samantala, napagtanto ni Zemo. Nagkamali sila ng tansya. Hindi pala ganoon si Yang Kai tulad ng iniisip nila. Bigla, nagbago ang ekspresyon ni Zemo. Sandali, sigaw niya. Napaatras siya. May namatay akong Yao Beast, may kalaban sa malapit. Pagkarinig nito, bahagyang nawala ang pagnanasa ni Yang Kai. Kumunot ang kanyang noo. Ilan ang namatay? 6. Agad na napatay, isang 5th Order at 5 4th Order, sagot ni Zemo, halatang nabigla. Mabilis siyang tumayo at inayos ang kanyang kasuotan. Iwas tingin siya, namumula ang mukha. Sino ang may gawa? Ilan sila? Tanong ni Yang Kai. Hindi ko sigurado, umiling si Zemo. Puntahan natin, desidido niyang sabi. Maaaring mapanganib, baka siya iyon, nag-alangan si Zemo, tinutukoy si Wu Chenggi. Mas mabuti kung siya nga, malamig na sagot ni Yang Kai. Dahil sa kanyang determinasyon, napilitan si Zemo na sumunod. Inutusan niya ang mga Yao Beast at nagtungo sila sa pinangyarihan. Habang naglalakad, napansin ni Leng Shan ang kakaibang kilos ni Zemo. Anong nangyayari sa'yo? Tanong niya. Ha? Tila wala sa sarili si Zemo. Hindi ka na normal. Hindi ba plano nating tuksuhin siya? Pero kanina, parang nasisiyahan ka pa. Namula si Zemo. Huwag mo nang banggitin iyon. At huwag mo na ring gawin ulit, baka mapasok ka. Nagulat si Leng Shan. Sa isip ni Zemo, malinaw. Nagkamali siya. Akala niya hindi, tunay na lalaki, si Yang Kai, kaya hindi niya pinansin ang mga ginagawa nito. Ngunit ngayon, alam na niyang mali siya. Hindi nagtagal, narating nila ang lugar. May mga bakas ng dugo, ngunit wala na ang mga bangkay, naging blood beads na ang mga ito. Napansin ni Yang Kai ang paligid. Samantala, hinanap ni Zemo ang mga soul controlling worms. Ngunit wala ni isa. Hindi si Wu Chenggi ang may gawa, sabi ni Yang Kai. Walang bakas ng sword chi. Nanlamig ang mukha ni Zemo. Alam mo na kung sino, dagdag ni Yang Kai. Hindi, imposible, mahina niyang sabi. Biglang napaangat ang ulo niya.
May ilan pa akong Yao Beast na namatay. Ngumisi si Yang Kai. Pupunta pa ba tayo? Nag-alangan si Zemo, ngunit tumanggo rin. Pagdating sa ikalawang lugar, 4 na Yao Beast ang patay. At tulad ng dati, wala rin ang mga worm. Mga kasama mo ang may gawa, sabi ni Leng Shan. Doon na napagtanto ang lahat. Tanging ang mga kapwa nila mula sa Senador Luo Hall ang may kakayahang kumuha ng mga worm. Hindi na may kakaila, sila nga ang may kagagawan. Napapikit si Zemo, pilit hinahanap ang koneksyon, ngunit wala. Pagmulat niya, malamig na ang kanyang mga mata. Umalis muna tayo, sabi ni Yang Kai. Pagkalipas ng 2 oras, huminto sila. Malaki ang nabawas sa lakas ni Zemo, maraming Yao Beast ang nawala. Tahimik siyang nakaupo, nagbabago-bago ang ekspresyon, galit, sakit, pagkalito. Sinubukan ni Yang Kai na ipakausap si Leng Shan, ngunit tumalikod ito. Wala siyang nagawa kundi manahimik. Makalipas ang ilang sandali, bakit nila ginawa ito? Mahina ngunit masakit na tanong ni Zemo. Kailangan mong itanong sa kanila, sagot ni Yang Kai. Magkakasama kami, hindi dapat umabot sa ganito. So what? Malamig na sagot ni Yang Kai. Ang tunay na panganib, nanggagaling sa kapwa mo. Nagulat si Zemo. Ganon ba sa inyo? Tumanggo sina Yang Kai at Leng Shan. Napabuntong hininga si Zemo. Sa amin, kahit may kompetisyon, hindi ganito. Wala ka na sa tiyan lang, malamig na paalala ni Yang Kai. Biglang napasigaw si Zemo. Napahawak siya sa ulo, gamulong sa lupa, sumisigaw sa sakit. Nagulat sina Yang Kai at Leng Shan. Ito ay pinsala sa Divine Soul. Matapos ang ilang sandali, hamupa ang sakit. Huminga siya ng mabigat, malamig ang tingin. Sila iyon, binabalaan nila ako. Pinapapunta nila ako. Bigla niyang hinawakan si Yang Kai. Tulungan mo akong patayin sila. Ngumisi si Yang Kai. Matagal ko nang gusto iyon. Nasaan sila? Tanong niya. Itong direksyon. 1 oras ang layo. Kung ganoon, magplano tayo. Isinakay ni Yang Kai si Zemo sa likod niya at nagmadaling tumungo sa direksyon. Sa daan, ipinaliwanag ni Zemo ang sitwasyon. 2 ang kalaban, magpinsan, parehong nasa 4th Order True Essence Realm. Yao Yi, Yao Shi, may mahigit 100 Yao Beast sila. Samantalang si Zemo, 30 hanggang 40 na lang. Hindi sila mananalo sa harapan. Ngunit, kung mapapatay nila ang isa, mawawala sa kontrol ang mga Yao Beast nito. Nagtanong si Yang Kai ng may pag-aalala. Kasama ba nila ang senior brother mo na si Scarlet Blood? Kung naroon siya, magiging malaking problema ito. Si Scarlet Blood ay isang eksperto sa ika-7 antas ng True Essence Realm at may alagang 6th Order Demonic Beast, kaya napakahirap niyang kalabanan. Bumantong hininga si Zemo. Sana wala siya. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe para inyong mapanood ang susunod na kabanata. Maraming salamat mga idol ko.